Naayos naman po at inano ko naman rin sir na talagang mas mahalaga kasi sabi ko yung unity eh. Kasi nga pag walang unity eh hindi ho tayo hindi gaganda kasi nga tinadala ko sila sir sa isang tahanan sabi ko. Kahit marami kayong pera, pag wala kayong pagkakaisa hindi kayo masaya. Bakit? Eh wala yung unity nyo eh pero pag sa isang pamilya kahit mahirap, pag nagkakaisa kahit asin ng ulam, masaya. Kasi nandun yung unity, yung heart, yung isang bago ka, no? Paano ka tinawag dito? ito po, gito po kasi simulan ano po. Siguro mga isang oras ito, sir. Wag naman. Ano po, ganito po, na actually, sir, no, ako po, ano pa, wala pa sa gawain ng Panginoon. Biktima ako ng drug eh, ng drugs. 13 years old. Sila Manila ako. So, sa ganung kalalagayan ko, from 13 years old, hanggang sa dumating yung El Shaddai, ang nanay ko nag-El Shaddai na 1984, 85. Doon nagsimula yung nanay ko mag-El Shaddai. Sila po yung number na nanay ko, 506 lang eh. Mas mauna pa yun. Kasi ako, although matagal ako na, kasi tinawag kong 1985, nag-member ako 1987 eh. Opo, ang ID nila pala, papel pa lang siya, parang karton eh. So yun po, so doon, ang nanay ko, nag-partner na siya, ini-encourage niya ako doon sa gawain. Eh, siyempre, iba sila takbo ng utak ko eh. Ang takbo ng utak ko talagang wala naman sa Diyos eh. Ang takbo ng utak ko noon, sa panahon noon, droga, barkada, aral, barkada, inom, lasing, droga lang, ganun. So, dumating po ang punto, taong 1992 po, nagtrabaho po ako sa isang sikat na artista na nagdito rin sila nanggaling sa gawain nito ng El Shaddai na ang pangalan ano ay To God Be the Glory. Doon ko po nakita yung malaking pangalan ni Tacorla, yung pulis na, yun po. Tinanong ko siya, sir, membro po pala kayo na El Shaddai. Sabi niya, membro kami. Kami ang unang-unang mga El Shaddai dyan, ng mga artista. Sila. Kinento niya kung sino-sino mga kasama niya. Sabi ko, sir, ano po ba ang El Shaddai? Katoliko o born again? Sabi niya, sa salitang born again, hindi yan religion. Ang El Shaddai talaga, kung gusto mo mag-El Shaddai, yan ay Catholic Church, born again talaga. Kasi nga, lalo ka, kumbaga, mako-convert ka eh. So, kaya nga po, nung time na yon, nagka-interest ako. Ito ba naman, nung time na yun, nagda-drugs pa ako, meron ako nakita ng Jollibee na radyo, maliit. Yun po yung ginamit sa akin ng Diyos eh. Ang nanay ko, hindi ako maakay, pero yung radyo na maliit. Kasi may ako sa music eh. Music lover ako eh. 2:00 ng madaling araw, tutok si Brother Mike. Eh, bakit wala kang lover na yun? Yun nga lang po, sir. May music naman, sir. Ay, nawala yung love. Yung music na lang. Di nangyari po, sir, sa ganito. Sa ganito time na yun, binuksan ko yung radyo. Kasi may ko sa kanta eh. Paborito ko na, When the Smoke is Going Down. Pagbukas ko, si Brother Mike narinig ko. Sabi ni Brother Mike, matagal ka nang hinahanap ng Diyos. Hindi ka nahuhuli ng pulis, ngayon mahuhuli kita. Pinatay ko radyo. So, pagka mamaya, mga siguro mga 5 minutes, binuksan ko ulit. Sabi ni Brother Mike, patayin o buksan mo radyo ako para maririnig mo. Pinatay ko ulit. Dumating na yung tatlo, parang naghintay ako matagal. Naghihiling na. Sabi ni Brother Mike ngayon, di ba sabi ko sa'yo, kanina pa, patayin mo at buksan mo radyo, ako lang maririnig mo. Dahil sa mga oras na ito, wala nang bukas na istasyon maliban sa gawain ni El Shaddai. After that, may kumanta, yung kanta nung narinig ko unang kanta, sir, yung nagbigay sa ng conviction eh. Oh, Jesus, patawarin. Opo. Doon, sir, doon ko naranasan yun, yung talagang nagsabay. Ang luha, lahat siya nagsabay. Sa maliit na radyo, napaluhod ako eh. luhod ako, para kung pinatay ko yung ilaw. Di sa madaling salita, sir, no? Yung pangyayaring yun, nagkaroon ako ng desire. Sabi ko sa mga katulong ng artista niyan, saan matatagpuan ang El Shaddai? Sabi niya, doon brother, sa doon sa may MOA ngayon, sa White Beach yan ng araw eh. Sabi niya nandoon sa may maraming tambo. Kasi tambuan yan ng araw eh. Punta ako doon. Nakita ko yung malaking pangalang El Shaddai. Nung nakatayo ako, hindi na ako makalis doon sa kinakatayuan ko eh. Umiiyak na ako eh. Sabi ko, ba't ganito to? Putik pa yun eh. Opo, putik pa po. Pagtayo ko, sabi ko, ba't ganito? Hindi na ako makagalaw. Tagal ka na pala eh. Opo, tagal na po. So, sa madaling salita, sir, ito nangyari ngayon.
nagpatuloy ako sa pagdalo sa gawain hanggang sa maranasan ko nga sir, nagsakripisyo na ako from Binyan to Ambel eh. Nilalakad ko yan eh. Kasi di pa ako pinapasweldo ng engineer ko, wag kang pa-absent. Sabi sa Sabado ngayon, sir, di bali wala akong pera, basta punta ako El Shaddai. Lakad ako sir. Ito na ngayon, pagdating ko ng Ambel, pagpasok ni Brother Mike, sabi nung ni Brother Mike, umuulan. Oh, baka mag-collapse ka dyan. Sabi nung ng babae, sister, yung kumakain ng saging, bigyan mo ng saging katabi mo, pagod na yan. Sabi ni sister, brother, saan ka ba galing? Sabi ko, galing po akong Binyan eh. Ba't parang pagod na pagod ka? Sabi ni Brother Mike, huwag mo nang tanongin, baka mag-collapse yan. Sabi pa, parang alam na alam ng servant leader yung Di, kumakain siya ng saging, yung sabay. O brother, hati tayo. Tag-isa tayo, tag-isa kami. Ngayon, bigla na naman pumasok namin si Brother Mike. Ngayon, ganito gawin mo, dahil yan walang pera, bigyan mo pumasahin, maglalakad ulit yan. Actually, sila talaga plano ko. Sabi ko, pagka wala akong pera, lalakarin ko ulit pabalik. Sabi ng Brother Mike bigyan mo yan ng pera, pamasahe, baka maglakad ulit yan, pagod na yan. Hindi ngayon, ako naman, sabi ng sister, binilang yung pera niya. Sabi niya, brother, yung pera ko, may 200 na, pumasahin na lang, hati tayo. Sabi ko, salamat po. Pero sabi ko, alam ni Brother Mike yung iniisip ko, hindi naman kami nag-uusap, hindi naman kami nagkikita, hindi naman kami magkakalala. Ba't nangyari yun? Sabi ko, yun yung talaga sir, yung pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos. At yung Espiritu Santo na yun na, yung desire ng puso ko sir, yun ang nangyari na. Yung dito sir, kasi ito, bunga nito ng ng preaching eh. Conviction na ito, kaya nagkaroon ng pananabik yung tao eh. Tama. Oo. So, nangyari ngayon sir, ito rin yung naranasan ko nung araw na yun eh. Na para bagang, kahit anong mangyari, maglilingkod ako. Ito na, nagtrabaho kasi ako sir sa Solo eh. Sa Solo Hotel dyan sa Quezon City. Nagtrabaho ko dyan, ang amo ko si Mr. Leandro Enriquez. Sabi ko, di ako na-absorb nila ako eh. Sabi nila, oh, ba't ka mag-resign? Sabi sa akin. Sabi ko, sir, maglilingkod ba ako sa Diyos? Ba't ba religion mo? Born again, hindi po. El Shaddai. Si El Shaddai, Brother Mike, kilala ko yan. Ang daming kwento. Daming kwento. Okay pala yung karanasan mo. Opo. Okay, sige. Opo. So yun po mga kanal. Hanggang sa ngayon, nag-isip na ako na 20, 2000, yung Years of Jubilee, nag-decide po ako na mag-serve hanggang sa nag-apply ako dito. Opo. Yung hanggang sa nakilala ko itong mga gwapong ito. Oh, nabubuhay pa rin si Paring Max. Kung sa seminary, Opo. hindi ka natanggapin. Ay, hindi po. Hindi po talaga. Opo. Kaya sabi nga sa akin sa isang pastor ikaw ba sa karanasan mo, mag-ano ka ba, nagsisisi ka ba? Sabi ko, hindi. Bakit po? Hindi ako naging drug addict, hindi ako maging preacher. Ngayon na bagong area mo, anong gagawin mo na sa... Sir, may na po kami, nakakalendaryo na po kami, may meeting na lang namin. Opo, kalendaryo na po yan sa buong isang taon. Yung mga tinuloy ni Brother Lee, ikaw ang tutuloy. Opo, siya na rin pong tutuloy sa akin. Vice versa. Okay, sige, sunod. Kadala yun. Ay, pare. Brother,